All right, good day Ultimax. And good evening and good morning sa lahat ng mga leaders natin. Okay, so good morning po sa lahat ng mga leaders natin, especially sa lahat ng mga OFW around the world. So maraming salamat po sa pag-tee-up, Coach Ricky. Okay, so maraming salamat po sa pag-tee-up na napakalupit. Alright, so now, so good morning po sa lahat ng mga leaders ng Ultimax community and congratulations kasi nagkita na naman tayo, nandito ka na naman sa Zoom. So para at least makarinig ka na naman ngayon ng trainings regarding about sa topic right now. So bago po ako mag-start, papakilala muna ako. By the way, ako si Coach Jomar, isa ako sa natulungan ay nagbago ang buhay because of this kind of community. Alright, so ngayon, dahil po sa mga trainings ng community natin, isa lang po talaga ng binabalik-balikan ko talaga ng trainings na to. Kaya for me, pag tinapos mo tong training na to, for sure, kung anong nangyari sa mga upline mo, paano rin sila nakapag-for good sa Pilipinas and kumita as naging part of Millionaire Circle, I'm sure, ikaw naman yung next. Okay? Pwede po ba i-type mo naman sa comment box natin na I am ready. Alright? So, yun. Siguro may start na tayo. So, ang topic natin this time is about Sizzle. So, pag-usapan natin regarding about sa Ultimax system. So, sa lahat ng mga first-timer, lahat naman po talaga meron tayong lahat po talaga dumaan po tayo regarding about sa first time. So, alam ko, marami ditong mga first-timer na naging part ng community na hindi alam paano gawin yung opportunity. Hindi alam paano yung tamang skills, tamang idea regarding paano magpalaki ng empire, paano magpalaki ng grupo. So, ang dami pong nag-comment. Shout out sa lahat ng 100 leaders sa Ultimax community. So, pwede po i-comment guys. Pwede po bigyan nyo po ng chance yung leader nyo na ipasa yung link para at least makapag-training sila, maka-refresh ng training na to. Kasi sobrang ganda ng training na to kasi ang pag-usapan natin ngayon is about sa system ng Ultimax community. So, yun yung pag-usapan natin para at least magkaroon sila ng advanced learning regarding sa business natin. Ayan. So, Mr. Tech, siguro start na tayo, no? Alright. Yan. Okay, so Ultimax system. So, sabi ko nga kanina, lahat po tayo dumaan tayo as a first-timer. Paano natin gawin yung opportunity? So, although alam mo na yung kitaan, although alam mo na yung business natin about sa products, yung negosyo natin, pero ang problema kasi dito, paano yung tamang sistema, paano ka magpalaki ng empire, paano ka magpalaki ng grupo, na pag lumaki yung network mo, doon lalaki yung income mo. Pag lumaki yung income mo, that's the time na pwede kang magkaroon ng time in financial freedom. Yan po ang pinaka-the best na gagawin mo. Kailangan know your system. Kailangan alamin mo yung sistema para kahit saan ka ilagad na lugar. Na para kahit sino kasama mo, kaya mong gawin yung negosyo. Na even kahit OFW ka, apply mo man yan o hindi ang nakatingin, gagawin mo yung negosyo because naka-inject na sa mindset mo yung regarding sa sistema. So, napaka-importante yung sistema. Kasi kahit sa industry na gagawin, kailangan mo ng tamang system. Hindi mo pwedeng sabihin na alam mo lang. Pero the question is, alam mo ba yung tamang system para para maging smooth yung galaw? Sa pagluluto, may sistema din yan. Sa pag-OFW, may sistema din yan. Sa nagets, kahit nga paggawa ng bata, may sistema eh. Hindi mo pwedeng isagad-agad. Kailangan may sistema yan. Tamang moves. Tamang hagod. So, ano lang yung jokes lang muna tayo. Right, so ngayon, start na tayo. Pag-usapan natin yan. So, lahat may sistema. So, ang sistema ng Ultimax community, so ilalatag na natin. Sobrang ganda. So, first, 3 sistema lang po yan na kailangan mong sundan para hindi ka mahirapan. 3 system lang po ang sistema ng Ultimax community. Number 1, sa 5 fingers of network marketing. So, i-comment mo naman ngayon, 5 fingers of network marketing. So, maraming nagtatanong ng karamihan, Sir, apps,
Paano ba magpalaki ng network? Paano ba lumaki yung grupo ko? Paano ba kumita? First, kailangan alam mo yung 5 fingers of network marketing. Diyan po naggagaling yung page mo, diyan naggagaling yung tao mo, diyan naggagaling lahat ng income mo. And diyan po naggagaling kung bakit merong resulta yung upline mo ngayon. At diyan naggagaling sa 5 fingers of network marketing kung bakit may mga OFW na kapag for good. Kung bakit may mga OFW naging part as a millionaire circle. Because of the 5 fingers of network marketing. Hindi mo pwedeng sabihin na 2 fingers lang, sir, ang kaya ko. Hindi pwedeng ganon. 5 fingers dapat kumplito po yan. Sa malinaw, unless kung ikaw po ay nagbo-boosting or nag-FB ads marketing. So, ibang training na yon. Pag-usapan natin, number 1, prospecting. Ang prospecting, pag first timer ka, meron tayong tinatawag na hot market, cold market, and warm market. Ito yung tatlong kinds of prospecting. Pag sinabing prospecting, dapat alam mo yung dapat na prospect mo kung alin yung gusto mo at bukal sa loob mo na sino yung pasasalihin mo. And tips number 1, pag nag-join ka sa bago ka pa lang sa lahat ng mga first timer, tips number 1, wag ka magpo-prospect agad na i-invite mo yung mga kamag-anak mo na ang goal mo na mapa-join sila. No. Kailangan ang goal mo, i-prospect mo lahat ng kamag-anak mo, lahat ng kakilala mo. Tanong kung bakit. So alam ko maraming katanungan. Bakit sir, lahat uunahin ko kamag-anak ko? Reason number 1. Kailangan mong unahin kamag-anak mo na para pag nilatag mo yung opportunity, mag-join man sila o hindi, wala kang pakialam. Ang importante, nilatag mo lang yung opportunity. Dapat ang mindset mo, pinagpraktisan mo lang sila. Paano gawin yung prospecting? Sa malinaw, kasi ang common problem ng iba, tigilan na natin na pag nangarap tayo, ang susuporta sa pangarap natin, yung family natin. Pero ang pinaka-common problem, even family mo o asawa mo, kahit katabi mo sa pagtulog yan, hindi yan ang unang magsusuporta sa'yo. Yan ang unang magda-down sa'yo. Kaya accept mo na sa sarili mo yon. So ngayon, tanong, bakit kailangan i-mindset na hindi mag-join talaga yon? Ang mindset mo lang, kailangan mo lang silang pag-aralan. Kailangan mo lang silang pag-praktisan. Na para pag na-reject ka, na para pag ang daming sinasabi, naku, scam yan. Na kahit anong sabihin sa'yo, wala kang pakialam doon. Because your mindset is pinagpraktisan mo lang sila. So clear tayo doon. Ang prospecting, ito kasi yung prospect na gusto mong i-invite. Kasi kung mag-join man sila o hindi, at least nilatag mo yung opportunity. Why? Kasi after 3 to 5 years from now, pag kumita ka ng 1 milyon, pag yumaman ka dito sa IC, darating sa time, hindi ka nila masisi. Ay, meron ka palang opportunity, ba't di mo sinabi? Wala silang sisihin sa'yo. Kasi una, nilatag mo. Na pag naubos na lahat ng kamag-anak kakilala mo, second ang gagawin mo, alin ang mas madami, kakilala mo or hindi mo kakilala? I-comment mo naman ngayon. And I'm sure, ang hindi mo kakilala, marami kang invite nun. So dito na yon. Sa prospecting, kailangan i-research mo lang sa Facebook. Punta lang sa Facebook mo, alin ang gusto mo. OFW ba market mo? Alamin mo yun. International ba market mo? Seaman ba market mo? 'Di ba? Mahilig ba sa, alam mo yung ganon? Kailangan alam mo yung market mo. Ang pinaka-tips lang dito pagdating sa pag-market, kailangan kung ano ka, example OFW ka, yun ang market mo din. OFW, search mo lang doon. Jomar, Akaso, at Japan, at Saudi. Lahat lalabas na kapangalan mo doon. Okay? Number 2, tips number 2, pasukan mo lahat ng group page ng mga OFW. Ang dami ho, dyan nagtatambayan. Pag pumasok ka doon, siyempre, andun ka na sa loob, pwede ka mag-prospect doon. In short, ang prospecting, akala kasi ng iba sa mga first-timer, is negative. Hindi. Ang prospecting, ito yung to share opportunity. Ang point mo lang, hindi mo sila inad para lang kumita. Inad mo lang sila na para ilatag mo lang sa kanila yung dumaan sa'yo na opportunity. Sabi nga, nang dumaan sa'yo opportunity, dumaloy lang sa'yo, nilatag mo lang din sa iba.
So na-gets? Para mas maging blessings ka din. So yun yun. Yan yung number 2. Kailangan lahat pasukan mo. Tips number 3. I know marami po ditong mga FW na gumagamit ng TikTok. So sa lahat ng TikTok, may training yan regarding sa TikTok marketing. Umatid ka lang. Mas mabilis din yan paano magpadami ng prospecting sa TikTok. Ano lang. Number 2. Okay, alam mo na paano mag-prospecting. Ina-accept ka na ngayon. May friend ka na. Number 2, pag-usapan natin, paano naman apply to convert sa business, sa inviting. Ito yon. May mga iba na gumagamit ng mga tinatawag na script. May mga script na kailangan hingi ka po sa upline mo. Depende po sa upline kung paano po magbigay ng script. Pero, kailangan sa mga upline, magbigay ka ng script na hindi na masyadong gasgas na script. May mga old script kasi noon na sobrang gasgas. Sampulan kita. Hello kabayan, thank you sa pag-accept. Gusto mo bang yumaman? Alam mo yung ganun? Napaka-old na script. Kailangan medyo baguhin yung script. Kasi iba na tayo ngayon. So sampulan kita pagdating sa first spirit. Hindi ko alam kung ito ginagamit nyo, pero based sa mga mabilis silang mag-reply, kailangan may curiosity. Kasi nga, siyempre, bago mo lang, friend lang kayo sa Facebook, hindi mo kakilala, stranger, tama ba? So kailangan may curiosity. So script pagdating sa inviting, paano to convert, paano ka magkaroon ng conversation sa prospect mo. Tips lang, number 1, hindi ko sinasabing maganda to, hindi ko sinasabing sundin mo to, pero based on experience. Right? Pagdating sa inviting. Kasi ipapasok mo sa dito sa negosyo. Sample, accept ka na ngayon. Hi, Chua. Saang bansa ka ngayon? Thank you for accepting my friend request. So magpasalamat ka. Pag sinabi Saudi ako ngayon, ilang taon ka na dyan? Mga 3 years na. Kaya pala naubusan mga FW sa Saudi. Kaya pala naubusan magaganda sa Pilipinas, kaya nasa mga Saudi na pala ngayon. So medyo gagamit ka ng tinatawag na jokes. Kailangan may jokes kasi lahat ng FW ang kailangan nila hindi lang about sa seriousness. Aminin mo man yan. Pag yung tao nag-joke sa'yo, andun yung tinatawag na focus. Kasi nag-joke siya. Pag napa-smile mo yan, andun na yun. So medyo tatawa yun. Kasi close na yun. Kailangan kukuhain mo yung loob niya. So na-gets? Ganun ang tinatawag na paano ka mag-conversation sa stranger na prospect mo. O hindi naman. Di ba ganun? So paano to convert? Kailangan gagamit ka ng form. Family, occupation, recreation, and message. So alam mo na yun. Pag-usapan mo, although ganun something, pero to convert sa business, to present, ganito lang yan. Simple lang. Chua. Example, si Joy Bilgira. Example, si Gisa Mao. Gisa, by the way, inad kita, nakita kasi kita sa group page. Kaya inad kita. Dumaan lang kita sa, alam mo yung kaya inad kita. May purpose siguro creator bakit kita na-add. By the way, isa po ako sa part ng community ng Ultimax community. May programa kami ng mga OFW to for good sa Pinas. Di ko alam kung para sa'yo, pero tingnan mo lang. Na para pag nagustuhan mo, gagayad kita. Pero pag ayaw mo naman, it's okay. Sa malinaw? So, wala kang binanggit regarding about networking, regarding about sa negosyo. Programa. Kasi kung ang binanggit mo unang bungan agad, may networking ako, gas na pagdating sa script. Kasi, siyempre, pag narinig yon, babla ka na nun. Hindi ko alam. So, na-gets? Kailangan gumamit po kayo. So, sample, in-accept ka na. Another way. Uy, ang galing mo naman mag-TikTok, pero di mo alam kung may TikTok o wala. So, kailangan magkaroon kayo ng conversation para lang maging close kayo. Malinaw tayo doon? Number 3, presentation. Ito na sa presentation. Medyo ano natin. Sa presentation, pag alam na yun, paano ba? Kailangan gumamit ka ng watch together. So, alam mo nila, watch together, video presentation, humingi ka lang sa script ng upline mo. Or unless kung busy ka, napakasimple lang. Gawa ka lang na chat room, ang magpapaliwanag upline mo. Ganun lang kasimple yun. Number 4, yung tinatawag na close deal. Tandaan mo kapatid, kahit anong galing mo mag-OPP, kahit anong galing mo mag-present ng business, walang silbi yun pag hindi mo alam paano mag-close deal. Ang close deal dito ka mag-close ng deal kung paano siya mag-bring part ng community.
paano ka maging part ng business natin. So, kailangan gagamit ka dito ng mga katanungan na magdi-deal talaga siya kung kailan siya mag-join. By the way, ma'am, napanood mo na yung opportunity. Do you have any question regarding sa business na nakita ko sa'yo? Wala naman. Kailan yung goal mo na kaya mo kapag-start sa opportunity natin? Or, ganito gagawin mo. Alam ko na gusto mo rin makapag-for good sa Pilipinas. Alam ko ang pinagpipray mo, gusto mo rin makapag-for good sa Pilipinas, and bawat pagising mo at pagtulog mo, isa lang pinagpipray mo yung gusto makapag-for good sa Pilipinas or makasama family mo. And malay mo, itong opportunity na dumating sa'yo, ito na yun. Sabi nga, nasa kayong awa, nasa atin yung gawa. Parang gagamit ka ng words na kailangan niyang maintindihan kung bakit mo nilatag yung opportunity. And by the way, baka instrument lang ako na para ipinakita sa opportunity. Baka ito na yung matagal mo ng nagpipray. Pero tanong, kailan mo goal na makapag-start na trabaho yung pangarap mo? This month, this week, or next month? Tatlong pagpipilian. Yan ang close deal. So malinaw, kailangan alamin nyo yung regarding sa common objections, especially sa lahat ng mga full-timer, kung bakit wala kang napapiid. Baka hindi mo alam yung mga common objection na wala kang pera, wala kang time, sabihin ko sa asawa. Di ba ganon? Dapat alam mo na yun. Na para pagbukad ba lang nabibig, alam mo na yung sagot. Kasi naka-inject na sa mindset mo, sa utak mo, yung laman ng sagot. So malinaw? Number 5, follow-up. Meron tayong tinatawag na parts of sagad follow-up. So sobrang dami ng kinds of follow-up. Isahin ko lang, tagging follow-up, posting follow-up, mention, alam mo yun, food follow-up, ang dami yan. So kailangan mo lang pag-aralan yan. Alam ko may mga ilalatag apply man regarding sa follow-up. So malinaw? Alright, so next tayo. So pag natapos mo, nagawa mo na yung 5 fingers of network marketing, pag naging part ka ng community, siyempre hindi natatapos doon. Kailangan mong gumamit ng ABC rule. Ano ibig sabihin yun? Advisor, bridge, and client. Ito yung magpapakilala sa upline mo. Kasi kailangan mong gumamit ng ABC rule. Hindi mo pwedeng sabihin na magaling ka na. Hindi mo pwedeng sabihin na okay, magaling ka na, mag-join na yan. Hindi ganon. It's not enough. Kasi sa totoo lang, especially kung kakilala mo yung na-invite mo, kailangan mong gumamit ng ibang upline. So ano yun? Advisor, upline mo, coach, mentor mo, and kung sino yung na-endorse sa business. Yung bridge, ikaw yan. Yung client yung invite mo. So ang gagawin mo lang, kasi sa lahat ng OFW, wala kang ibang gagawin. Gawa ka lang ng chatroom. Di ba marunong gumawa ng chatroom? Pag gawa ng chatroom, i-add yung invite mo, din yung upline mo. Ang magpapaliwanag doon, wala ka ng ibang gagawin doon. Ang first step na gagawin mo lang, stay put ka lang. Wala kang ibang gagawin. Wala ka na masyadong gagawin, dada ng dada. Mute ka lang kung video call yun. Alam na ni upline or ni mentor or ni coach yung sasabihin. Huwag ka panay dada. Pag sinabi ng upline, grabe, yayaman ta dito, makapag-full good ta. Tapos ang comment mo naman, sumagot, oh di ba, grabe ko sa'yo, mag-full good tayo, di ba? Walang ganon. Huwag kang maging parot kung sa video call. Sa chat naman, ganon din. Kailangan mag-observe ka lang. Para ka maging upline ka na, alam mo din paano mag-ABC rule. So, malinaw? Offline man yan, on-site man yan, or online. So, ganon din sa lahat ng mga full-timer. Sa lahat ng mga full-timers, kung especially sa mga hubbers, huwag mong i-feel na magaling ka. Huwag mong i-feel na parang ang galing-galing mo na. Kailangan mo dito ng katulong. Kaya nga may upline eh. Kaya nga may coach eh. Anong silbi ng upline mo kung di mo gagamitin? So, sa lahat ng mga OFW, last pagin yung upline nyo sa referral. Wag nyong sabihin na, ay, baka base upline. Last pagin nyo. Trabaho ng upline mo yan. Hindi po, pag may narinig na ang sabi, OFW, pag ang sabi ng sayo ng upline, busy kasi ako apps, busy kasi ako part, hindi ako makapag-UPP, sa iba na lang. So, pag narinig na ganon, walang kwentang upline yun. Gets? Pag inad ng upline, ikaw upline na sa Pilipinas, sagot ka, may trabaho ka man o wala, busy ka man o hindi, as long as may ni-refer yung downline mo, OFW, gawin mo yung part mo. So na-gets? Huwag kang tamad-tamad kasi responsibility mo yan. So clear tayo doon. Yan ang trabaho mo ngayon, OFW. Last pagin mo, apply mo dito sa Pilipinas ng referral. Ganun lang ho. Okay, number 2. So next, after nun, pag nabaliw na yon regarding sa opportunity, pinaliwanag na kasi may motivation ng apply na nanggagaling sa kanya na iba din nanggagaling sa'yo. Mas maganda yon. So na-gets? Okay, next po.
Ayan, so next nun, na-close din na ni upline, kailangan mo i-add sa chat room, qualifier chat room, members, kailangan may topic sa chat room. Yung ICO, NICO, ICAP, ECPO, ZIZL, and banding. Sa next po, pangatlong topic tayo, may mga topic dapat yan. Kung ikaw yung owner ng chatroom na to, kapatid, pakinggan mo to. Kung ikaw owner ng chatroom, huwag kang tamarin pagdating sa mga updates, especially sa mga link ng Zoom. Huwag kang tamarin. Ikaw ng owner dyan. Ikaw ang admin ng chatroom. Especially kung ikaw yung admin ng chatroom. OFW ka, kailangan masipag ka. Mag-send ng link, ng link, ng link. One-to-one, inbox to inbox sa mga downline mo, hindi lang sa chatroom. Kasi nga, dapat may pa-meeting ka din weekly. Dapat nagpapatapik ka rin ng ZIZL, nagbabanding ka rin. Kailangan next, kailangan mo rin mag-NICO one-on-one. Sir, di ako marunong mag-one-on-one eh. Pag-aralan mo. O, watch together kayo, video call kayo ng downline mo. And the last topic number 3 is video training Zoom meetings. Kagaya nito. So lahat ba ng downline mo, make sure nasa loob na ba ngayon? Baka mamaya ikaw lang nag-isa. So kailangan lahat ng downlines mo, hakutin mo kung anong trainings ng Ultimax Community. Kasi sobrang ganda ng sistema natin, guys. Nilatag na sa'yo, gagawin mo na lang, isalpak mo na lang yung sarili mo, isalpak mo na lang lahat ng leaders mo. Simple. Gets? So next po. And nun, after nun, member na siya. Kailangan mong ipa-enroll ng BIT training online, on-site, level 1, level 2, or Ultimax Masterclass. Ganun lang kasimple yun. Paikot-ikot lang yun. Pag part na siya ng member, automatic may academy kayo sa grupo nyo, and then pina-enroll nyo sa online academy ng level 1 ng Ultimax or BIT trainings online. Pag na-develop na yon, machinery na lang yon, kung sabang isalpak mo na lang siya para maging malupit din siya na leader kagaya mo. So dalawa na kayo. Doon yung tinatawag na leveraging. Sa malinaw, that's the time. Pag na-duplicate ka, pag lumaki yung network, lumaki income, ikaw naman yung next na maging part ng milyonaryo sa buong buhay ng pamilya mo. Right? So next po, ganyan lang ho kasimple mga kaibigan. Napakasimple lang paano gawin yung opportunity. So talaga, 3 steps lang. Oho, ganun lang. So ituro mo lang din sa kanya yung 5 fingers of network marketing hanggang sa ulit-ulit lang yon. Walang sekreto. Eto lang. Hataw lang din ang kailangan.